Sinabi na mismo ni Senate President Chis Escudero na sa Hulyo na nila planong simulan ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Kumpiyansa naman ng prosekusyon na malakas ang mga ebidensya nila para ma-convict ang bise. Narito ang report ni Marian Enriquez. Wala raw balak ang Senado na humiling ng special session kay Pangulong Bongbong Marcos para umusad na agad ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Una nang sinabi ni PBBM na handa siyang magpatawag ng special session habang nakabreak ang Kongreso kung hihilingin ito sa kanya ng Senado. June 2 pa kasi pagkatapos ng eleksyon, magbabalik sesyon ang Kongreso. Pero ayon mismo kay Senate President Chis Escudero, posibleng Hulyo na nila simulan ang impeachment trial. Most likely when the new Congress already enters into its function, that means after SONA. SONA, I think, is on July 21. So trial will commence after that date. Una nang sinabi ni VP Sara na naghahanda na rin ang legal team niya pero wala raw siyang balak dumalo sa impeachment trial kung di naman kailangan. She's free to say what she wants. But if she needs to attend, we will make her attend. If she doesn't need to attend, we won't force her because that's her right. Habang wala pang pinal na petsa kung kailan sisimulan ng paglilitis, puspusan na ang paghahanda ng mga mambabatas na tatayong prosecutor laban kay VP Sara. Nagpulong na sila at pinag-usapan ang 7 articles of impeachment at kung ano-ano ang posibleng ebidensyang ipipresenta nila. Division of work lang muna. Kasi yung mga possibilities po, mga legal arguments po, like for example, paano pag nag-resign? So ano ang stand natin? So, siyempre, pinag-uusapan. Plano ring ipasabina ng prosecution team ang mga bank record ng Vice Presidente. Para lamang po ito sa mas tumibay pa yung mga ebidensya po natin, ito yung dun sa SALN, sa issue po ng SALN. Bukod dyan, naniniwala rin ang prosekusyon na malakas ang ebidensya ng pagtatangka ni VP Sara sa buhay ni Pangulong Marcos, First Lady Liza at Speaker Martin Romualdez. Sapat daw ito para ma-convict siya, lalo't recorded ang video kung saan ito sinabi ng bise. Hindi po maidi-deny na milyon-milyong Pilipino ang narinig, hindi lang sa Pilipinas kundi sa buong mundo. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5.